talaga namang nagulantang ang gobyerno ng China. Isang sikat na mamamahayag na Chino ang lumikha ng malaking gulo sa isang live broadcast. Ang dahilan, sa kanyang business trip sa Pilipinas, ipinahayag niya ang totoong paghahambing sa pagitan ng Pilipinas at China. Pagkatapos umere ng programa, galit na galit ang Chinese online community. Mabilis na kumalat ang video sa social media at iba pang platforms kaya hindi na maikubli ng Chinese government ang pag-aalala at nagmadaling magbigay ng pahayag upang pakalmahin ang sitwasyon. Ano ba talaga ang nakita at sinabi ng mamamahayag na ito sa Pilipinas na labis na ikinagulat ng lahat? Ang pangalan ko ay Li Wei, isang veteranong mamamahayag ng Chinese Economic Channel. Ipinanganak at lumaki ako sa Beijing. Nagtrabaho ako sa larangan ng ekonomiya sa loob ng 12 taon. Maraming tao ang nagtitiwala sa aking mga pagsusuri sa ekonomiya, lalo na sa aking matatalim na komento tungkol sa kalagayan ng ekonomiya ng mga kalapit bansa. Para sa akin, ang ekonomiya ng Pilipinas ay hinding-hindi makakatapat sa China. Matagal na itong napag-iwanan. Ang live broadcast noong nakaraang linggo, kung saan iginiit ko ito, ay nagpakilig sa mga manonood. Ang aming social media ay patuloy na binabaha ng mga post tungkol sa hindi pagtanggap ng mga Pilipino sa mga Tsino, maginhawa rin para sa mga kasamahan ko na ituring ang Pilipinas bilang isang bansang luma na. Li Wei, ano ang susunod na paksa? Tanong ng aking production director. Bigla akong tinamaan ng isang ideya. Marami na akong nasabi tungkol sa Pilipinas ngunit kailanman ay hindi pa ako nakatapak doon. Ang lahat ng aking impormasyon ay nagmumula sa ibang media o sa chismis. Gusto kong gumawa ng isang espesyal na report tungkol sa Pilipinas. Pupunta ako mismo doon para magulat. Nagulat ang aking production director. Ngayon ba ang tamang oras para gumawa ng special report tungkol sa Pilipinas? Gusto kong pumunta mismo upang kumpirmahin kung gaano na talaga napag-iwanan ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa China. Sa totoo lang, may isa pa akong tanong sa aking puso. Ano ba talaga ang Pilipinas? Ang pag-uusisa na ito ang nagtulak sa akin. Kinabukasan, sa editing room, lumapit sa akin ang aking batang kasamahan na si Ming. Kuya Lee, okay lang ba talaga na pumunta ka sa Pilipinas? Sabi nila hindi na raw gusto ng mga Pilipino ang mga Tsino ngayon. Huwag kang mag-alala Ming, isa akong mamamahayag. Tungkulin kong saksihan ng sarili kong mata at magbigay ng pagtatasa. Kaya naitakda ang 10 araw na business trip sa Pilipinas. Ang destinasyon ko ay Maynila. Balak kong pumasok sa puso ng bansang nagtataguri sa sarili bilang isa sa mga economic tigers ng Asia. Isang araw bago umalis, nag-post ako sa Chinese social media. Pupunta ako para tingnan ang totoong mukha ng Pilipinas. Hintayin ninyo. Maraming tagahanga ang nag-iwan ng suporta. Ngunit may nagsabi rin, ipakita mo sa amin ang pagbagsak ng Pilipinas. Habang nagbubook ako ng flight at hotel at nagpaplano ng mga panayam, may kaunting pag-aalinlangan sa aking kalooban. Totoo ba ang lahat ng sinabi ko sa loob ng matagal na panahon? Ngunit mabilis ko itong pinalayas. Nangunguna na ang China sa Pilipinas pagdating sa ekonomiya. Iyan ang katotohanang alam ng lahat. Habang nag-iimpake, naisip ko na ang business trip na ito ay magiging isa na namang malaking tagumpay sa aking karera. Ako ang magiging unang Chinese journalist na maglalantad ng totoong sitwasyon sa Pilipinas. Ganoon na lamang, tinapos ko ang lahat ng paghahanda at nagtungo sa Beijing Capital International Airport. Noong oras na iyon, wala akong kamalay-malay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng biyaheng ito at hindi ko kailanman naisip na ang biyahe kong ito sa Pilipinas ay magiging isang malaking pagbabago sa aking buhay. Mula sa sandaling lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, malayo na ang lahat sa inaasahan ko. Pagbaba ko pa lang ng eroplano at pagpasok sa terminal, natigilan ako sa malinis at epektibong sistema. Ang automated gate system ng immigration ay mas mabilis at mas tumpak kaysa sa anumang nakita ko sa China. Sa aspetong ito, mas advanced ang Pilipinas, bulong ko sa sarili. Lumabas ako ng airport at sumakay sa isang taxi. Binati ako ng driver sa Tagalog na may lokal na accent. Magandang hapon po, taga-China po kayo? Nagulat ako at sumagot. Opo, taga-Beijing. Marunong kayo ng kaunting Tagalog? Konting-konti lang po.
Marami kasing Chinese tourist dito, kaya natuto po ako ng kaunti. Saan po kayo pupunta? Sinabi ko ang pangalan ng hotel ko sa Central Business District ng Makati. Habang dumadaan ang taxi sa highway, pinagmamasdan ko ang tanawin sa labas ng bintana. Malinis ang mga kalsada, maayos ang daloy ng trapiko, at ang pinakamahalaga, nakakamangha ang asul na langit. Mas presko ang hangin dito kaysa sa inaakala ko, sabi ko. Ngumiti ang driver at sumagot. Mas maganda na po ito kumpara noong nakaraang taon. Sa Beijing po, kamusta? Natahimik ako sandali. Naalala ko ang makapal na smog sa Beijing at medyo nahiya ako sa paghahambing. Pagdating sa sentro ng lungsod, nagsimulang lumitaw ang mga skyscraper. Ang mga modernong gusali na may sophisticated na disenyo at ang mga tindahan na may signage ng mga sikat na brand sa mundo ay nagningning. Ang mukha ng Pilipinas na inilarawan ng Chinese media bilang isang ekonomiyang bumabagsak ay hindi ko makita. Ito po ang area ng Bonifacio Global City, sabi ng driver. Talaga namang isang maunlad na lungsod, komento ko. Ngumiti lang ang driver. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at magpahinga sandali, nagpasya akong maglakad-lakad sa lugar. Napakalinis ng mga kalsada at ang mga tao ay nakasuot ng moderno at sunod sa moda tulad ng nakikita ko sa mga pelikulang Pilipino. Pumasok ako sa isang kalapit na coffee shop at umupo. Nang tawagin ko ang waiter para umorder, binati niya ako sa Ingles. "Can I help you, sir?" Taga-Tsina ako, hindi ako masyadong marunong ng Tagalog. Ngumiti siya ng may pagkakaibigan. "Okay lang po, may menu kami. Gusto niyo po bang subukan ang Barako Coffee ng Pilipinas?" Ang kanyang mainit na pakikitungo ay nagpagaan ng aking pakiramdam. Ito ibang-iba sa narinig ko tungkol sa masamang ugali ng mga Pilipino sa mga Tsino. Habang umiinom ng kape, binuksan ko ang laptop para tingnan ang schedule ko ngayon. Bukas, nakatakda akong bumisita sa head office ng Synergy Group, isang malaking tech conglomerate, at balak kong ikumpara ito sa mga karibal na kumpanya sa Tsina. Sa kalapit na mesa, isang grupo ng mga kabataan ang seryosong nag-aaral. Gumagamit sila ng laptop, tablet at smartphone nang sabay-sabay at napaka-epektibo ng kanilang pagtatrabaho. Karaniwan din ang ganitong tanawin sa Beijing. Ngunit dito, tila iba ang hangin, tila ang lahat ay labis na nakatuon at produktibo. Mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaakala ko, bulong ko ng hindi sinasadya. Sa daan pabalik sa hotel, nag-text ako kay Ming. Unang araw pa lang pero marami ng sorpresa, hindi ang Pilipinas na alam natin. Mabilis na dumating ang tugon ni Ming. "Kuya, na-brainwash ka na ba?" Ngumiti ako at sumagot. "Hindi, sinasabi ko lang ang totoo. Bukas, marami pa akong titingnan at ikukuwento ko sa iyo." Pagbalik ko sa hotel room, tiningnan ko ang night view ng Maynila mula sa bintana at naisip ko na simula pa lang ito. Hindi ako pwedeng malinlang ng panlabas na anyo. Para makita ang totoong Pilipinas, kailangan kong maghukay ng mas malalim pa. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, ang ilang preconceptions na matagal ko nang pinanghahawakan ay nagsimulang gumuho. Kinaumagahan, maaga akong gumising at nagtungo sa isang coffee shop malapit sa hotel upang ayusin ang aking plano sa pag-uulat bago ang pagbisita sa Synergy Group. Malinis ang coffee shop at may modernong interior. Umupo ako, binuksan ang laptop at umorder ng kape. Isang barako, sabi ko, sinusubukang gamitin ang lokal na termino. Ngumiti ang waiter at tumango. Nang dalhin niya ang kape sa mesa ko, sinabi niya sa Tagalog, "Base sa accent mo, alam kong taga-Tsina ka, pero ang pagsisikap mo ay nakakatuwa." "Salamat," sagot ko. Ngumiti siya ng malawak. Habang naghahanap ako ng impormasyon tungkol sa Synergy Group, binati ako ng isang lalaki sa katabing mesa sa Ingles. "Are you from China?" "Opo, taga Beijing." "Paano mo nalaman?" "Narinig ko ang boses mo kanina." Nagtrabaho ako sa Shanghai ng 3 taon. Nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap. Mula sa pag-uusap na iyon, marami akong natutunan tungkol sa business environment sa Pilipinas at Tsina. Wala siyang sinabing negatibo tungkol sa Tsina, pinuri pa nga niya ang bilis ng pag-unlad doon. Ito ay ibang-iba sa tsismis na galit ang mga Pilipino sa mga Tsino. Nang matapos ang aming pag-uusap at magbabayad na ako, napansin kong wala na ang wallet ko.
Sinuri ko ang lahat ng bulsa ko, bag ko, ngunit wala. Nagsimulang pumatak ang malamig na pawis sa noo ko. Ang lahat ng importante kong dokumento, pera at ID ay nandoon. Nagmamadali akong tumawag kay Ming. Wala na ang wallet ko. Kuya, sa tingin ko, kailangan kong balikan ang lahat ng pinuntahan ko kahapon. Kuya, napakaliit ng posibilidad na makita pa iyon. Narinig ko rin na marami raw mandurukot sa Pilipinas. Ang sinabi ni Ming ay lalong nagpabigat sa aking kalooban. Nang malapit na akong mawalan ng pag-asa at nagpaplanong bumalik sa hotel, tinawag ako ng waiter kanina, Kuya, naiwan mo po ang wallet mo. Lumingon ako at nakita ang waiter na hawak ang wallet ko. Hindi ako makapaniwala. Binuksan ko at nandoon pa rin ang lahat ng cards at cash. Walang kulang ni 5. Maraming salamat. Saan mo ito nakita? Sa lababo po ng banyo, Kuya. Buti na lang po at natandaan ko ang mukha niyo, kaya naisauli ko po. Ramdam ko ang tunay na sinseridad mula sa kanyang ngiti. Sinubukan kong bigyan siya ng tip bilang pasasalamat, ngunit umiling siya. Wala po iyon, Kuya. Tungkulin ko po ito. Sa sandaling iyon, naisip ko, mangyayari kaya ito sa Beijing? Sa totoo lang, kung nawala ang wallet ko doon, gaano kataas ang posibilidad na mahanap ito? Hindi masyadong mataas. Sa taxi patungo sa head office ng Synergy Group, tumawag ulit ako kay Ming. Nakita ko na ang wallet ko. Isinauli ng waiter sa coffee shop. Talaga po? Napakaswerte niyo naman, Kuya. Hindi ito swerte, Ming. Ito ay tungkol sa katapatan ng mga tao rito. Nagbago na ng husto ang pananaw ko sa Pilipinas. Natahimik sandali si Ming bago nagsalita. Kuya, huwag kang padalos-dalos magbigay ng conclusion, kailangang maging objective ang mamamahayag. Siyempre, ngunit ang pagiging objective ay nangangahulugang pagtingin sa katotohanan kung ano ito. Subukan mong isipin, gaano ba ka-objective ang pananaw natin sa Pilipinas sa loob ng mahabang panahon? Huminto ang taxi sa harap ng head office ng Synergy Group. Sa harap ng maringal na gusaling iyon, nagtanong ako sa sarili kung anong katotohanan pa ang matutuklasan ko rito. Pumasok ako sa lobby sa oras na itinakda sa public relations team ng Synergy Group. Masiglang sinalubong ako ng receptionist. Tumpak niyang binigkas ang pangalan ko. Kahit maliit na detalye lang, labis akong humanga sa paghahandang ito. Li Wei, welcome po. Bago tayo magsimula ng tour, may ilang security procedures na kailangang sundin. Pagkatapos dumaan sa security procedure, dinala ako sa core area ng Synergy Group. Ang teknolohiya at system na nakita ko rito ay mas advanced kaysa sa inakala ko. Sa aking kalooban, nagsimula akong umamin na may mahaba pa talagang lalakbayin ng China para makahabol. Ito na ang simula ng pagbagsak ng mga preconceptions ko. Pagkatapos ng tour sa Synergy Group, nagtungo ako sa isang coffee shop malapit sa Manila Bay. Binuksan ko ang laptop para ayusin ang mga naitala ko sa araw na iyon. Ang pagsaksi sa advanced technology at research facilities sa Synergy Group ay isang malaking shock talaga. Ito ay ibang-iba sa imahe ng mga kumpanya sa Pilipinas na inilarawan ng Chinese media bilang nawawalan na ng competitiveness. Paano ko isusulat ang report na ito? Umorder ako ng inumin at umupo sa tabi ng bintana na tanaw ang Manila Bay. Napaganda ng sunset na sumasalamin sa tubig. Gusto kong kumuha ng litrato at dinukot ko ang kamera sa bulsa ko, ngunit wala ito roon. Patay, nasaan ang kamera ko? Naghanap ako sa paligid ngunit hindi ko ito makita. Bigla kong naalala ang taxi na sinakyan ko kanina. Baka naiwan ko doon. Nawala ang kamera ko sa Pilipinas. Lagot na ako. Sa Beijing, kung nawawala ang kamera, halos hindi na ito makikita, lalo na kung naiwan sa taxi. Kahit ganoon, nagpasya pa rin akong subukan ang aking swerte sa pagpunta sa presinto ng pulis. Isang batang pulis ang bumati sa akin sa Ingles. How can I help you? Naiwan ko ang kamera ko sa taxi. Taga-China ako, hindi ko alam ang gagawin. Ngumiti ng may pagkakaibigan ng pulis at sinabing, huwag kang mag-alala, ikokontak ko ang mga taxi company. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pinanggalingan, destinasyon, at tinatayang oras ng biyahe mo? Batay sa impormasyong ibinigay ko, gumawa ng ilang tawag ang pulis. Wala pang 10 minuto, ngumiti siya at tumango. Magandang balita, nakita na ang driver. Hawak niya ang kamera mo. Papunta na siya rito. Talaga po? Pupunta siya rito? Opo, mga 30 minuto po.
Darating na siya. Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang bagay na hindi maisip sa Beijing. Nagtimpla pa ng tsaa ang pulis para sa akin habang naghihintay. Eksaktong 25 minuto pagkatapos, dumating sa presinto ang taxi driver. Ibinigay niya sa akin ang kamera at sinabing, "Naipit po sa pagitan ng upuan. Buti na lang po napansin ko." Sinubukan kong bigyan ng pera ang driver bilang pasasalamat, ngunit tumanggi siya. "Wala po yun, sir. Ginagawa ko lang po ang tama." Ngumiti rin ang pulis. Sa Pilipinas, kapag may napupulot na gamit, ibinibigay namin sa pulis o isinasauli namin mismo sa may-ari. Paano nangyari iyon? Bulong ko nang hindi sinasadya. Paglabas ko ng presinto, tumawag ako kay Ming. Nakita ko na naman ang nawawalang gamit ko. Kamera naman ngayon. "Kuya, hindi nakapani-paniwala ang suwerte mo." Hindi ito suwerte, Ming. Tungkol ito sa sistema at katapatan ng mga tao rito. Nakakaranas ako ng mga pambihirang bagay. Kinabukasan, bumisita ako sa ilang startup companies. Ikinuwento ng kinatawan ng isang kumpanya ang kanilang karanasan sa pagpasok sa global market sa loob lamang ng isang taon. Maliit man ang Pilipinas, nag-iisip kami sa world stage. Hindi kami nakikipagkompetensya sa laki, kundi sa teknolohiya at inobasyon. Humanga ako sa kanyang kumpiyansa. Sa China, ang trend ay mag-focus sa domestic market. Ngunit ang mga tao rito ay tina-target ang global market mula pa sa simula. Ang isa pang startup na sinimulan lamang ng 2 founder ay lumaki na ngayon sa isang kumpanya na may 10 empleyado. Sinabi ng kinatawan ng kumpanya, "Hindi kami natatakot mabigo. Mas mahalaga ang mabilis na mabigo at mabilis na matuto." Ang mentalidad na ito ang tila sekreto sa resilience at adaptability ng Pilipinas. Kahit nakaharap na sila sa economic crisis, lagi silang bumabangon ng mas matatag. Kinagabihan, pagbalik ko sa hotel, binuksan ko ang laptop para ayusin ang mga naitala ko. Sa puntong ito, napagtanto ko na may malaking agwat sa pagitan ng report na dala ko at ng katotohanan dito. Pumunta ako para patunayan ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ang nakita ko ay kabaligtaran. Nag-text ako kay Ming. "Iba ang Pilipinas na nakikita ko ngayon kumpara sa alam natin. Bukas, pupunta ako sa Luzon Innovations. Hindi ko alam kung anong sorpresa pa ang naghihintay." Sumagot si Ming, "Kuya, huwag kang masyadong maapektuhan ng atmosphere dyan. Inaasahan ng channel natin ang isang objective na report." Sa mga salitang iyon, natahimik ako sandali. Objective na report. Kung gayon, ang pagsasalamin sa katotohanan kung ano ito ang pinakamahusay, hindi ba? Habang tinitingnan ko ang night view ng Maynila, nagplano ako para bukas. Ngayon, hindi na ako isang mamamahayag na gustong patunayan ang pagbagsak ng Pilipinas, kundi isang mamamahayag na nagsisimula sa isang paglalakbay upang hanapin ang katotohanan. Nang dumating ako sa research center ng Luzon Innovations Group, muli akong nabigla sa malawak na campus at modernong facilities. Ang media sa China ay nagbabalita lamang tungkol sa paghihirap ng Luzon Innovations sa pandaigdigang pamilihan. Isang senior executive, si Mr. Tran Hung, ang masiglang sumalubong sa akin. "Li Wei, welcome po. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mismo ang teknolohiya ng Luzon Innovations." Pagpasok sa research center, maraming advanced research ang isinasagawa mula sa automation at robotics hanggang sa artificial intelligence. Lalo na, ang precision manufacturing technology ng Luzon Innovations ay nasa world-class level. Maaaring nagbo-boom ang consumer market sa China, ngunit sa larangan ng precision manufacturing, nangunguna pa rin kami, kumpiyansang sinabi ni G. General. "Bakit nag-focus sa precision manufacturing?" tanong ko. "Ang future competitiveness ay nasa kalidad, hindi sa dami. Ang hinahabol namin ay ang kalidad na kinikilala ng mundo para sa Pilipinas." Nang marinig ko ang kanyang paliwanag, inihambing ko ito sa diskarte ng manufacturing industry sa China. Ang Pilipinas ay nag-explore ng iba pang posibilidad. "Napakalaking advanced tech country pala ng Pilipinas," bulong ko nang hindi sinasadya. Sa tanghalian, dinala ako ni G. General sa cafeteria ng kumpanya. Ang ikinagulat ko ay ang dami ng mga foreign engineer doon. Aktibo kaming nagre-recruit ng global talent, mas mahalaga ang competence kaysa sa nationality. Sa China,
hindi madali ang pagre-recruit ng foreign labor, ngunit mas open ang Pilipinas. Natutunan ko na ang diversity ay nagdudulot ng inobasyon. Pagsapit ng hapon, bumisita ako sa Design Center ng Luzon Innovations. Ang mga designer ay malayang nagbabahagi ng ideya at nagdi-discuss. Ang hangin ay napakahusay, walang hierarchy. Nagpapalitan sila ng opinyon ng pantay-pantay na naiiba sa corporate culture sa China. Nagbabago kami mula sa vertical patungo sa horizontal culture. Ang creativity ay sumisibol sa isang malayang kapaligiran, paliwanag ng design center head. Nang matapos ang panayam, nagtanong si G. General, Li Wei, ano ang first impression mo sa Pilipinas? Sumagot ako ng totoo, iba sa inakala ko. Sa China, ang ekonomiya ng Pilipinas ay sinasabing nahihirapan. Ngumiti si G. General, siyempre, may mga challenge at hirap din kami, ngunit ang paggawa ng crisis na opportunity ang DNA ng mga Pilipino. Sa daan pabalik sa hotel, tumawag ako kay Ming. Ngayon, marami na naman akong nakitang nakakamangha. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay nagtatayo ng kinabukasan sa pamamagitan ng teknolohiya. Kuya, mukhang hindi ito ang report na inaasahan ng channel natin. Natahimik ako sandali at sumagot. Responsibilidad kong iulat ang katotohanan. Sinasabi nilang bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ang nakikita ko ngayon ay ibang-iba. Kinagabihan, bumisita ako sa isang lokal na TV station at nakilala ang economic program producer na si Miss Maria May. Direkta siyang nagbahagi tungkol sa economic reality ng Pilipinas. Marami rin kaming problema. Unemployment sa mga kabataan, pagtaas ng presyo ng pabahay, mababang birth rate. Ngunit hindi namin itinatago ang mga problemang ito. Tinalakay namin ang mga ito ng hayagan na antig ako sa kanyang pagiging open. Sa China, may tendency na itago ang mga problemang pang-ekonomiya kaysa aminin ang mga ito. Ang transparency ang unang hakbang para lutasin ang problema. Hindi ba? Sabi ko. Tumango si Miss Maria. Tama. Inaamin namin ang problema at magkasama kaming naghahanap ng solusyon. Pagbalik sa hotel, habang inaayos ko ang mga naitala kong panayam, naisip ko na kung gusto ko talagang ihatid ang katotohanan, kailangan kong balikan ang lahat ng sinabi ko tungkol sa Pilipinas. Ang pananaw ko ay nagbabago araw-araw. Sa natitirang panahon ng business trip ko, gusto kong mas malalim na maintindihan ang Pilipinas. Kinabukasan, bumisita ako sa Tingog ng Bayan. Gusto kong makita mismo kung paano ginagawa ang mga balita tungkol sa China na dati kong napapanood. Sa lobby ng TNB, sinalubong ako ng isang production director na nagngangalang Mr. Anton. Li Wei, welcome po. Ngayon, naghanda kami ng tour sa studio at isang panayam para sa inyo. Dinala ako sa loob ng TV station, pinakita ang mga news studio, editing room at iba pa. Ang open atmosphere sa newsroom ay nakakabilib. Ang mga mamamahayag ay aktibong nagdi-discuss para ihanda ang kanilang mga balita. Dante yan po hours po bang nagtatrabaho rito? Tanong ko. Opo, hindi natutulog ang balita. Lalo kaming nagsisikap para makapagbigay ng pinakatumpak na impormasyon sa mga manonood. Lumipat kami sa interview room at umupo ako sa tapat ni Mr. Anton. Labis siyang interesado sa aking karanasan sa media industry. Li Wei, sa China, paano niyo madalas ginagawa ang balita tungkol sa Pilipinas? Sumagot ako ng tapat. Pangunahin ay tungkol sa economic weaknesses ng Pilipinas o mga aspeto kung saan nahuhuli ang Pilipinas sa kompetisyon sa China. Nang isinusulat mo ang mga report na iyan, kailanman ay hindi ka ba pumunta sa Pilipinas mismo? Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon ko rito. Tumango si Mr. Anton nang hindi nagpapakita ng paghusga. Ganoon pala. Sa biyaheng ito, mayroon bang naiiba sa iyong inaasahan? Nag-isip ako sandali bago sumagot. Sa totoo lang, halos lahat ay iba. Mas advanced ang Pilipinas kaysa sa inakala ko. Ang mga tao ay friendly at matapat din. Isang malalim na tanong ang lumabas. Gaano ba kaseryoso ang anti-Chinese sentiment sa Pilipinas? Tanong ko. Nag-isip sandali si Mr. Anton. Iyan ay image lang na ginawa ng media. Hindi talaga ganoon ang mga Pilipino. Siyempre, may mga conflict dahil sa ilang isyong pampulitika at historikal.
Ngunit ang ordinaryong tao ay hindi hostile sa mga Tsino. Sa katunayan, maraming Pilipino ang interesado sa Chinese culture at marami silang kaibigan mula roon. Nang marinig ko ang kanyang sagot, nagsimula akong mapagtanto kung gaano ka-biased ang media sa Tsina. Para tumaas ang ratings, binibigyang diin namin ang conflict at binibigyang pansin ang mga negatibong aspeto. Nag-uulat ba tayo ng katotohanan? Tanong ko sa sarili. Pagkatapos, nag-ayos si Mr. Anton ng isang discussion kasama ang mga international journalist ng TNB. Nagpakita sila ng balanced view tungkol sa relasyong Pilipinas-China. Minsan, gumagawa din kami ng biased na report tungkol sa Tsina, umamin ng isang mamamahayag. Pero kamakailan, nagsisikap kami na mas malalim na maunawaan ang isa't isa. Humanga ako sa kanilang katapatan at self-reflection. Bilang isang mamamahayag na nag-e-specialize sa international news, ramdam ko rin na kailangan kong mag-self-reflect. Kinagabihan, inimbita ako ni Mr. Anton sa isang traditional Filipino restaurant. Sinubukan ko ang maraming pagkain tulad ng adobo at sinigang habang nag-uusap tungkol sa Filipino food culture. Paano ipinakilala ang Filipino food sa China? Tanong niya. Sikat lang sa mga pagkain na maasim at maalat. Ngunit pagkatapos kong kumain ngayon, nakita ko na mas diverse at deep ang flavor. Ganon din ang food. Ang image na nakukuha natin sa media ay maaaring iba sa real experience, sabi niya at ngumiti. Sa daan pabalik sa hotel, naisip ko kung gaano kamababaw ang impormasyong ginamit ko para husgahan ang Pilipinas sa loob ng matagal na panahon at naihatid ko ito sa mga manonood. Naramdaman ko ang matinding pagsisisi. Nag-text ako kay Ming. Bumisita ako sa Philippine TV station ngayon. Nagsasagawa rin sila ng self-reflection sa kanilang sariling reports. Tayo? Paano? Napakaikli ng sagot ni Ming. Kuya, pagbalik mo, kuwentuhan mo ako ng marami. Sa bintana ng hotel, tiningnan ko ang night sky ng Maynila. Ako ba, bilang isang mamamahayag, ay naghahatid ng katotohanan o nagkukuwento lamang ng mga bagay na gustong marinig ng mga tao? Ang tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa isip ko. Nang matapos ang business trip na ito, naramdaman ko ang responsibilidad na magdala pabalik ng isang bagay na higit pa sa isang report. Sa huling araw, nagpasya akong bisitahin ang simbolo ng Maynila, ang Manila Sky Tower, isang iconic skyscraper sa BGC. Gusto kong maranasan ang Pilipinas bilang isang turista. Maaga akong umalis ng hotel at sumakay sa isang city bus patungo sa area ng Manila Sky Tower. Ang bus driver, nang makilala akong taga-China, ay bumati sa akin sa Tagalog na madaling maintindihan. Magandang umaga sir, sa Manila Sky Tower po kayo? Opo, tama. Marunong kayo ng kaunting Chinese? Konting-konti lang. Madalas kasi rito ang Chinese tourist, kaya natuto ako. Sa daan patungo sa Manila Sky Tower, lumabas sa bintana ang buong tanawin ng lungsod. Ang mga skyscraper at ang mga lumang istruktura ay nag-exist ng magkakasama ng harmonious, lumilikha ng isang kakaiba at kahanga-hangang tanawin. Isang modernong lungsod na nagpapanatili pa rin ng tradisyon na iba sa mga lungsod sa Tsina. Biglang lumingon ang driver at sinabi, "Medyo malamig ang simoy ng hangin ngayon." "Oh, heto, kumuha ka ng candy." Sabay abot ng isang maliit na pakete ng pastilya sa akin. Nagulat ako sa biglaang kabaitan at nagpasalamat ako. Kahit candy lang, ang init na nasa loob niyon ay tumagos sa puso ko. Pagdating sa tore, sumakay ako sa elevator papunta sa observation deck. Ang 360-degree view ng Maynila ay bumungad sa harap ko. Ang Manila Bay ay umikot sa lungsod. Ang mga malalaki at maliliit na gusali ay harmonious, lahat ay parang isang painting. Sa observation deck, isang matandang Pilipino couple ang bumati sa akin. "Iho, taga-China ka ba? Gusto mo bang kunan ka namin ng litrato?" Nagpasalamat ako sa kanilang kabaitan at nagpatulong. Pagkatapos kumuha ng litrato, sinabi ng lolo, "Noong isang taon, pumunta kami sa Beijing, napakagandang lungsod." Idinagdag naman ng lola, "Ang babait ng mga Chino, tinulungan nila kami ng maligaw kami. Napakasaya ng aming biyahe." Sa pakikipag-usap sa kanila, naramdaman ko na halos walang conflict o hostility na ginawa ng media sa pagitan ng ordinaryong tao ng dalawang bansa. Sa halip, may pag-uusisa at paggalang sa isa't isa. Umupo ako sa coffee shop sa observation deck.
umiinom ng kape at nag-iisip. Ang Pilipinas ay hindi isang bumabagsak na bansa, kundi isang friendly na bansa. Ang mga karanasan ko sa mga nagdaang araw ay nagbalik sa aking isip. Ang waitress na nagbalik ng wallet, ang taxi driver na nagbalik ng camera. Lahat ng nakilala ko ay napakabait at pati na rin ang bus driver na nagbigay sa akin ng candy. Pagtingin ko sa candy, may malalim akong realisasyon. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang sa laki ng ekonomiya at teknolohiya, kundi sa puso at kultura ng mga tao nito. Malakas ang Pilipinas sa ekonomiya, ngunit mas mahalaga ang katapatan at hospitality ng mga tao, kasama ang resilience para malampasan ang crisis. Pagbaba ko ng tore, bumisita ako sa kalapit na Quiapo Market. Ang mga tindero ay napaka-friendly sa akin, isang Chino, at nagbigay pa ng diskwento. Ang isang tindera ay nagbigay pa ng free keychain pagkatapos kong bumili ng souvenir. "Bumalik ka ulit ha?" sabi niya. Sa daan palabas ng palengke, tumawag ako kay Ming, "Bukas, uuwi na ako. Tapos na ang business trip." "Kuya, paano mo isusulat ang report mo?" Nag-isip ako sandali. Isusulat ko ang katotohanan, ang mukha ng Pilipinas na nasaksihan ko mismo. Maaaring iba ito sa gusto ng channel. Kahit ganoon, kailangan kong panindigan ang integrity ko bilang mamamahayag. May karapatan din ang mga manonood sa China na malaman ang totoong mukha ng Pilipinas. Sa huling gabi, nag-dinner ako ng mag-isa sa isang maliit na eatery malapit sa hotel. Habang kinakain ko ang adobo, inalala ko ang biyahe na ito. Sa simula, pumunta ako para hanapin ang kahinaan ng Pilipinas, ngunit sa halip, naranasan ko kung paano nasira ang sarili kong mga preconceptions at limited perspective. Lumapit sa akin ang may-ari ng tindahan at nagtanong, "Masarap po ba ang Filipino food, kuya?" "Napakasarap. Siguradong mamimiss ko ito pagbalik ko ng China." Ngumiti siya ng malawak at binigyan ako ng isang maliit na box ng dried mangoes. "Dalhin mo pa uwi at kainin mo kasama ang pamilya mo sa China ha." Sa sandaling iyon, naniwala ako na ang init, katapatan at openness na ito ang tunay na lakas ng Pilipinas na tumulong sa kanila para malampasan ang crisis. Pagbalik sa hotel, habang inaayos ko ang aking bagahe, ano na ang kuwento na dapat kong ikuwento ngayon? Pagdating ko pa lang sa Beijing Capital Airport, tumawag agad ang TV station. "Liwei, bilisan mo sa studio. Nakaschedule na ang live appearance mo para sa evening news mamaya." Ngayon, hindi pa ako tapos sa script ko. "Okay lang yan. Ikuwento mo na lang ang experience mo sa Pilipinas ng natural." Naghihintay ang mga manonood. Sa taxi papunta sa TV station, mabigat ang pakiramdam ko. Ang pag-aalala kung paano ko ihahatid ang aking nilalaman ay lumalaki. Kung sasabihin ko ang totoo, maraming tao ang hindi komportable. Kung pananatilihin ko ang lumang pananaw, hindi ako papayagan ng aking konsensiya. Pagdating sa TV station, sinalubong ako ni Ming sa lobby. "Kuya, nandito ka na. Ang special report tungkol sa Pilipinas ay inaasahan ng husto. Siguradong mataas ang ratings." "Ming, paano kung sabihin ko ang totoo? Anong mangyayari?" Natahimik siya sandali at maingat na sumagot. "Desisyon mo yan, kuya." Pero ang gusto marinig ng mga manonood ay ang tungkol sa kahinaan ng Pilipinas. Sa makeup room, pagkatapos maghanda, pumasok ako sa studio. Umiilaw ang pulang ilaw. Nagsimula na ang live broadcast. "Magandang gabi, mga manonood. Ngayon, mayroon tayong isang espesyal na bisita. Ang mamamahayag na si Liwei, nakalalabas lang mula sa isang espesyal na business trip sa Pilipinas." "Liwei, kamusta ang sitwasyon doon?" Huminga ako ng malalim at sumagot. "Ang Pilipinas na nakita ko ay ibang-iba sa Pilipinas na alam natin. Ang buong studio ay natahimik. Ang Pilipinas ay sinasabing bumabagsak sa ekonomiya, ngunit ang mga kumpanya na binisita ko ay may world-class technology. Ang Synergy Group at Luzon Innovations ay nangunguna pa rin sa inobasyon. Maraming startups ang tinatarget ang global market." Ang host ay nagpakita ng pag-aalala at sumingit. Ngunit ang economic growth ng Pilipinas ay bumagal sa nakaraang ilang taon. May statistics tayo. Ang lahat ng bansa ay nakakaranas ng economic challenges. Ngunit ang lakas ng Pilipinas ay nasa resilience nito para gawing opportunity ang crisis. Hindi nila itinatago ang problema.
Tinalakay nila ng hayagan at naghahanap ng solusyon. Nag-iba ang mukha ng host. Hindi iyan ang inaasahang sagot. Kung ganoon, ang anti-Chinese sentiment, naramdaman mo ba? Walang pag-aalinlangan akong sumagot. Yan ay iba rin sa alam natin. Karamihan sa mga Pilipino na nakilala ko ay friendly at matapat. Ang nawawala kong wallet at camera ay isinauli ng walang kulang. Marami ring nagpakita ng maliliit na gawa ng kabaitan. Habang nagla-live broadcast, nagsimulang mag-react ang social media na brainwash na si Liwei ng Pilipinas. Siguradong tumanggap siya ng pera mula sa Pilipinas. Bumabaha ang ganitong mga komento. Ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pagsasalita. Kadalasan, may biased view tayo sa ibang bansa sa pamamagitan ng media. Ganoon din ako, ngunit pagkatapos maranasan ko mismo, iba ang katotohanan. Ang Pilipinas ay isang bansang maari nating makipagkumpetensya, ngunit sa parehong oras, marami rin tayong matututunan. Nagmamadaling nagbigay ng senyales ang production director sa likod ng kamera na tapusin na ang programa, ngunit gusto kong sabihin ang huling salita. Ang katotohanan ay makikita lamang sa pamamagitan ng sarili mong pagsaksi. Mga manonood, kapag nakarinig kayo ng mga kwento tungkol sa ibang bansa, mag-isip kayo mula sa maraming pananaw. Tapos na ang broadcast. Paglabas ko ng studio, lumapit sa akin ang production director, si Mr. Wang, na may galit na mukha. Liwei, ano ito? Hindi ito ang nilalaman na gusto namin. Kalmado akong sumagot. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang mamamahayag. Ikinukuwento ko ang katotohanan na nakita at naranasan ko. Pagbalik ko sa opisina, habang inaayos ko ang aking mesa, dahan-dahang lumapit si Ming. Kuya Lee, ang galing mo. Sana, may lakas din ako ng loob na ganyan. Ngumiti ako. Hindi ito lakas ng loob, Ming. Ito ay responsibilidad. Bilang mamamahayag, obligasyon nating ihatid ang katotohanan. Kinagabihan, ang social media ko ay binaha ng halo-halong mensahe ng kritisismo at suporta, ngunit nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking puso. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman kong nagawa ko ang tungkulin ko bilang isang tunay na mamamahayag. Sa daan pa uwi, kinuha ko ang pakete ng pastillas na dala ko mula sa Pilipinas at kumain ng isa. Habang nilalasahan ko ang tamis, naaalala ko ang tanawin ng Maynila na nakita ko mula sa Manila Sky Tower. Ang Pilipinas ay hindi isang bumabagsak na bansa, kundi isang friendly na bansa. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nagpasya akong maging isang mas mahusay na mamamahayag, isang mas mahusay na tao. Pagkatapos nito, para sa anumang bansa o sinuman, hindi na ako basta-basta huhusga bago ko makita at maranasan mismo. Mula noon, nagsimula ako ng isang serye ng in-depth reports tungkol sa iba't ibang bansa at kultura. Ang report tungkol sa Pilipinas ay nagdulot ng kontrobersya sa simula, ngunit unti-unting tinanggap ng maraming manonood ang bago kong pananaw, ang paghahatid ng katotohanan, hindi ang kwento na gustong marinig ng mga tao. Iyan ang tunay na misyon ng isang mamamahayag na muli kong naunawaan sa business trip ko sa Pilipinas. Ngayon, tuwing umaga pagpasok ko sa opisina, tinitingnan ko ang keychain na dinala ko mula sa Pilipinas. Hindi lang iyon isang souvenir, kundi isang mahalagang paalala na laging nagpapaalala sa akin na sabihin ang katotohanan,